Pagkatapos nga po mga idol ng ilang linggong pananatili ng Los Angeles Clippers sa play-in tournament spot, may tsansa na nga silang makakuha ng pwesto sa playoffs kasunod ng pagkapanalo nila ng 7 beses sa huling 10 laro gamit ang pagbabalik ng vintage performance ni Kawhi Leonard at James Harden. Pumapabor na rin naman sa kanila ang resulta ng mga laro ng ibang mga teams nang magsunod-sunod ang talo ng Minnesota Timberwolves. Kaya as of now, hawak ng Los Angeles Clippers ang kanilang kapalaran kung ano ang tatahaking daan sa pagtatapos. At ayon sa assistant coach ng Clippers, malinaw target pa rin nilang na makakuha ng pwesto sa playoffs sa pagsungkit sa top 6 sa West. Para nga magawa yan, kakailanganin nga po nilang maipanalong at least 10 sa natitirang 13 game ng regular season. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng magkamali sa mga susunod. Ayaw rin naman nilang bumagsak sa play-in tournament dahil wala sila ditong kasiguraduhan kung aabante sa playoffs o hindi. Kaya mas mabuti kung magkakaroon agad ito ng pwesto sa playoffs. Samantala, marami nga ang nagulat ng i-anunsyo ng Denver Nuggets na bago magsimula ang game ng Lakers, hindi dito maglalaro sina Nikola Jokic at Jamal Murray. Kaya may ilang mga fans ang nagsabi na mukhang natakot nga daw ngayon sina Murray at Jokic na harapin muli ang bagong lineup na merong Luka. Pero ayon sa balita, sadyang napakarami nga pong iniindang injury ngayon si Jokic sa kanyang katawan at kailangan lamang nila itong bigyan ng sapat na panahon para makarecover. Pagdating naman kay Jamal Murray, may tinatamo rin naman nga itong injury sa paa. Matagal na itong nirereklamo. Subalit kahit tambakan at natalo ngayong araw ang Denver Nuggets, hindi pa rin naman dito nagpatinag ang isang Jamal Murray. In fact, matapang nga nitong sinabi na kung meron mang isang team ang gusto niyang makatapat sa playoffs, eto, walang iba kundi ang Los Angeles Lakers. Gusto nga po niyang malaman kung gaano kalaki ang inimprove o inalakas ng lineup ng Lakers at kung kakayanin nitong talunin sila sa isang 7-game series. Samantala, sa pangalawang beses na pagkakataon, nagkaroon muli ang Cleveland Cavaliers ng 3-game lose streak. Sa loob ng 4 na araw na siyang nagpabagsak sa record sa 56 wins, 13 losses bilang number 1 pa rin. Pero sa kabila ng magandang kalagayan ng Cavaliers, marami pa rin namang mga fans ang nag-aalala ngayon dahil sa kanilang sunod-sunod na talo, posibleng isang sinyalis ito na gamay na ng ibang team kung paano sila talunin. May ibang ang nagsabi na na-checkmate na nga daw ang kahinaan nila kaya maaaring mahirapan sila na manalo sa mga susunod na laro. Pero ayon sa naging pahayag ni Donovan Mitchell sa post-game interview, inamin nga nito na hindi pamilyar sa sitwasyon ngayon ng Cavaliers. Ngunit hindi pa rin naman huli ang lahat para sa team na mag-adjust. Kailangan rin naman nga po nilang pagdaanan ang ganitong klaseng pagkatalo upang mag-improve ang team at mas lalo silang tumatag bago pumasok sa NBA playoffs.